Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Thursday, February 26. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong bansa at ang patuloy na binabantayang posibilidad ng isang sistema sa unang linggo ng March. Mataas pa rin ang chance ng development ayon sa iba't ibang weather model, kaya mahalagang maging updated at kalmado habang patuloy ang monitoring. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Bago tayo dumiretso sa bawat lugar, linawin muna natin ang pangunahing dahilan kung bakit pabago-bago ang panahon ngayon. Sa ngayon, iisa ang dominant weather system na nakaaapekto sa buong bansa at ito ay ang easterlies. Ang easterlies ay hangin na nagmumula sa karagatan sa silangan, may dalang moisture or humidity, kaya pabor ito sa pagbuo ng mga ulap-ulan. Ang karaniwang nangyayari sa ganitong setup, pwedeng magsimula ang umaga na bahagyang maaliwalas o may araw, tapos habang papalapit ang tanghali hanggang hapon, unti-unting dumadami ang ulap at sa ilang lugar ay pwedeng bumuhos ang ulan na may kasamang thunderstorm. Kaya kahit hindi ito katulad ng tuloy-tuloy na bagyo, kailangan pa rin natin maging alerto dahil kapag may severe thunderstorm, pwedeng mabilis ang biglaang pagbaha at pwedeng magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mahina ang drainage at sa mga komunidad na nasa gilid ng slope. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang inaasahan ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms at ang sanhi nito ay easterlies. Kapag sinabi nating isolated, meaning hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar. May mga area na pwedeng hindi maulan, habang sa ibang area ay pwedeng biglang bumuhos ng malakas. Kaya mahalagang tandaan na ang isolated ay hindi automatic na mahina. Pwedeng isolated pero intense sa isang lugar, lalo na kapag nag-develop ito bilang severe thunderstorm. Kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Sa Metro Manila, mabilis magkaroon ng baha sa ilang kalsada kapag bumuhos ang ulan kahit panandalian lang, lalo na kung barado ang drainage. Kung lalabas ka, maglaan ng extra time, iwasan ang flood-prone routes, at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Kung commuter ka, maging handa din sa posibleng abala sa biyahe kapag sumabay ang buhos sa rush hour. Para sa mga probinsya, pareho rin ang paalala, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog at mga kalsadang nasa tabing bundok, iwasan ang pagtambay sa gilid ng ilog kapag malakas ang ulan at bantayan ang mga palatandaan ng landslide tulad ng pagbibitak sa lupa, paglabas ng maputik na tubig, o biglaang pagguho ng maliliit na bato sa gilid ng kalsada. Kung nasa lugar na madalas bahain, mas mainam na i-check ang daluyan ng tubig sa paligid at kung may warning ang lokal na otoridad, sundin agad para maiwasan ang abala at peligro. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan dahil malaking bahagi ng risk sa ganitong panahon ay nasa biglaang pag-iba ng hangin at alon lalo na kapag may thunderstorm sa dagat. Para sa northern at eastern sections ng Luzon at sa eastern section ng Visayas, inaasahan ang moderate na hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat sa mga baybaying nakaharap sa silangan at sa mga exposed na lugar. Delikado ito para sa maliliit na bangka, lalo na kung lalayo sa baybayin at lalo pang delikado kapag sasabay ang thunderstorm dahil pwedeng biglang lumakas ang hangin at umalo ng mas mataas. Kung kayo ay mangingisda o may planong pumalaot, mas mainam na i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Kung nakatira kayo sa coastal areas, mag-ingat sa malalakas na bugso ng hangin at biglaang pag-alon, lalo na kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito kumpara sa moderate seas, pero tandaan, kapag may thunderstorm, pwedeng biglang lumakas ang hangin at umalo ng mas mataas. Kaya kung may biyahe sa dagat gamit ang maliliit na sasakyang pandagat, mag-ingat pa rin at iwasan ang paglayag kapag may malalakas na kulog at kidlat sa paligid. Mas mainam na ipagpaliban ang biyahe kung hindi safe ang kondisyon kaysa ipagsapalaran ang buhay sa laot. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to east at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa karamihan ng lugar, kaya pa ito pero laging tandaan, ang thunderstorm ay pwedeng magpabago ng kondisyon sa dagat ng biglaan.
Kaya para sa mga coastal communities, manatiling alerto at bantayan ang mga ulap at hangin bago bumiyahe. Kung may nakikitang mabilis na pagdilim sa karagatan o may thunderstorm cells sa malapit, mas mainam na huwag ituloy ang paglayag. Napunta tayo sa update ng temperatura at relative humidity. Para sa 24-hour period na nagtatapos ng 4 o'clock p.m. today, ang minimum temperature ay 22.5 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 31.7 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, presko sa madaling araw pero umiinit pa rin sa tanghali. At kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 58% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 93% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya normal na mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos bahagyang bumababa sa tanghali, pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mabilis magbuo ng ulap at parang biglaan ang buhos sa ilang lugar. Update naman tayo sa long-range forecast kung may mabubuo bang bagyo sa unang linggo ng susunod na buwan. May low-pressure system na lilitaw sa timog silangan ng bansa at inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, hindi pa inaasahan na ito ay maglalandfall sa kalupaan ng bansa dahil posible itong magre-recurve pa itaas. Ibig sabihin, pwedeng umakyat ang direksyon nito at lumihis palayo habang nasa karagatan. Pero may posibilidad na ma-develop ito bilang isang tropical system, maaaring tropical depression or tropical storm. Kaya ang dapat tandaan dito, may potential development pero hindi pa final ang track at lakas. Ito ang stage na kailangang bantayan ang consistency ng forecast at ang magiging pag-organize ng circulation habang papalapit ang mga araw. Dagdag pa, may senaryo na nagpapakita ng paglapit ng nasabing sistema sa may eastern part ng Visayas at northern part ng Mindanao. Ibig sabihin, kung ito ang mas magiging direksyon, mas malapit ang magiging epekto sa silangang Visayas at hilagang Mindanao, lalo na kung lalakas ang circulation at dadami ang moisture. At kapag dumami ang moisture, mas tumataas ang tsansa ng mas aktibong pag-ulan at mas malalakas na bugso ng hangin sa mga apektadong lugar. Pero dahil long-range forecast pa ito, pwedeng magbago ang direksyon, bilis at lakas depende sa magiging galaw ng iba pang weather systems sa paligid. Kaya patuloy nating imomonitor ang mga pagbabago. At sa mga susunod na update, mas magiging malinaw kung tataas pa ang tsansa ng development at kung saan ang posibleng magiging direksyon. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon at palagi po tayong mag-ingat dahil ang panahon ay mabilis magbago.